Ngayong gabi, 2 taong gulang na bata sa Rizal, halos masakop na ng bukol ang kanang bahagi ng katawan. Ano nga bang sanin ito? Hindi na siya makatayo tulad nung dati na magtakbo-takbo pa siya. At ang wonder tatay ng Nueva Ecija, walang mga kamay, isa lang ang paa. Pero gagawin ng lahat para sa pamilya. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Ipinagbubuntis pa lang si Baby Stephanie nang alertuhin ng doktor ang kanyang mga magulang na may hindi pangkaraniwan sa bata. Pagkasila nga ng sanggol, doon na nila nasaksihan ang pambihira niyang kondisyon. Mahimbing na natutulog ang bata sa viral video, pero agad ding mapapansin na may kakaiba sa kanya. Ang kanyang kilikili. Mistulang tinubuan na ng sariling ulo. Mismong katawan niya halatang hirap na hirap dahil naglabasan na rin ang kanyang mga ugat. Yung ugat po daw niya is mali po daw ang tinubuan. Tapos naipit po daw siya. Yun po ang explanation ng doktor po sa akin. Pero ang laman po ng bukol niya, ma'am, is tubig po na may halong dugo. 2 taon pa lamang si Baby Stephanie, pero halos literal na pasan niya ang daigdig. Hindi na po siya makatayo, ma'am. Hindi na siya makatayo tulad nung dati na magtakbo-takbo pa siya. Sa ngayon, hindi na po talaga niya kayang tumayo. Tapos magpanay-iyak na lang po siya. Panayhiga na lang. Ramdam din ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang ni Baby Stephanie, kundi maging ng kanyang pamilya. Kapag gising sa umaga po is hindi pa po ako masyadong makagalaw din kasi magpanaiyak pa po siya. Saka pa po ako makagawa-gawa sa bahay pag tulog na po siya. Kasi pagising po yan, ma'am, pag mawala ako sa tabi niya, umiiyak po yan, magwawala po yan. Gusto niya na lagi lang ako nasa tabi niya. Gusto niya lagi lang ako nakahawak sa kanya. Ayaw po niya halos magpaiwan, ma'am. Kaya pag tulog siya, doon luto ako, laba, hugas plato, walis, yun po, ma'am. Tapos pag gising naman niya, balik na naman ako, upo na naman ako, tabi ako sa kanya. Kasi umiiyak po talaga siya pag iniiwan. Taong 2022 nang lumuwas si Nanay Jazel sa Antipolo. Dito, agad siyang nakahanap ng pag-ibig. Para po makapag-aral po yung 2 anak ko po doon sa Mindanao. Kaya nagtrabaho po ako sa Bulacan. Tapos pagka 2022, dito na po ako. Nakapag-asawa po. Matapos ang ilang buwang pagsasama, nagbungang pagmamahalan nila ni Stephen. Nasa huling yugto na ang pagbubuntis ni Jazel nang matingnan siya ng doktor. Sa ultrasound pa lamang, nakita na agad ang problema. Mula pong nasa sinapupunan ko po siya. May bukol na po siya. Tapos mga bandang mga 5 months siya, nagsimula na siyang palaki ng palaki yung bukol po niya. Hanggang ngayon po, nag 2 years old siya. Tuloy-tuloy po yung paglaki ng bukol niya. April 1, 2023, isinilang na si Baby Stephanie. Doon na rin nila aktual na nakitang problema. Tinamaan pa ng sunod-sunod na komplikasyon ang kanyang inang si Jazel. 2 months po, panay sakit na po yung tiyan ko. Hanggang 6 months po, yun po. Wala pong tigil yung sakit ng tiyan ko nung time na yun. Tapos nung pagpanganak ko, nag-bleeding po ako. Tapos yun po, ang ng doktor is 50-50 yung buhay ko. Kaya inabunuhan ako ng dugo, tapos pinasok po ako sa UR. Inabot na mahigit 1 linggo bago tuluyang na-discharge sa ospital ang mag-ina. Subalit, dahil sa sitwasyon ni Baby Stephanie, halos hindi rin sila nawalay sa pagamutan. Ilang taon na kami mahigit na 2 taon namin pabalik-balik, wala pa rin nangyayari. Ang tawag sa kondisyon ni Baby Stephanie, cystic hygroma, isang congenital malformation sa kanyang lymphatic system. Ito yung daluyan ng sobrang likido sa ating katawan. Nangyayari yon pag nagkakaroon ng problem sa lymphatic system o sa lymphatic vessels natin. Para din siyang yung mga blood vessel natin na nakakalat sa buong katawan. Ang kaibahan nila sa blood vessel, ang dumadaloy is dugo.
yung lymphatic vessels na mas maliit, ang dumadaloy doon, lymphatic fluid. So parang tubig siya, clear fluid, tsaka yung mga white blood cells doon dumadaan. So kinokonekta niya yung mga kulani sa buong katawan. Pag nagkakaroon ng problema doon sa lymphatic vessels, nagkakaroon ng bara, nagkukumpul-kumpul, lumalaki sila, so doon naiipon yung tubig. Kaya siya lumalaki. Sa ganyang klase ng karamdaman, sigurado magiging malaki rin ang bayarin. Kaya naman, problemado talaga mag-asawa. Construction worker si Tatay Stephen. Si Nanay Giselle, kinailangan na mag-stay at home para matutukan ang kanilang panganay. Sobrang mahal ko yan, ma'am. Kaya kahit anong galaw niya, ma'am, naawa ako. Sumawa ko sa anak ko na nagkaganyan siya. Tapos wala kaming kapera-pera na para ma-opera na agad siya para maging normal siya, ma'am. Mahal na mahal ko ang anak ko. Mahal ko pa sa buhay ko yan. Yan lang nagbibigay sa akin na yung anak ko na yan. Ayun lang sana, hindi ko na ma-operahan siya para maging okay na yung bata. Magagamot pa kaya ang kakaibang karamdaman na ito ni Baby Stephanie? Alamin sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Lubhang sensitibong kondisyon ni Baby Stephanie na sa murang edad na 2 taong gulang, may literal na napakabigat na pasanin sa kanyang katawan. Pero dito sa Kapatid Mo, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Isang panibagong araw para sa mag-anak na ito sa Antipolo. Si Tatay Stephen magsisimula ng maggayak sa trabaho. Hindi kalakihan ang kinikita niya bilang isang construction worker. Pero nagsusumikap siya para sa kanyang live-in partner na si Giselle at sa anak nilang si Stephanie na may pambihirang kondisyon. Ano lang po kami na baba lang yung kaya ng 700 minutes. Hindi ako nakapasok mga isang buwan ng gitna. Kasi pinaano ko ng ba, na dito ng ba. Kaya nakamalis ako sa trabaho. Pakasakasya lang po kami. Kaabot ng abutan ng wal. Napa ng paraan na bili yung gamot niya kung ano. Si Nanay Giselle, mag-aasikaso naman sa kanilang panganay. Hindi na siya makapagtrabaho nang dahil sa karamdamang ito. Ngunit hindi raw siya magmimintis sa pagtsatsaga at pagmamahal kay Baby Stephanie. Isa lang po masasabi ko, ma'am. Masasabi ko sa anak ko is mahal na mahal ko po siya. Buong buhay ko po. Siyempre, anak ko yan. Sobrang mahal ko po siya. Buong buhay ko po, ma'am. Sinong ina nga ba naman ang matitiis ang sarili niyang anak? Sa kabila ng kakaibang lagay ni Baby Stephanie, kitang-kita naman ang kanyang mga magulang na lumalaban siyang mabuhay. Bibong-bibo yan siya, sumasayaw yan siya, kumakanta. Pag sumasayaw yung papa niya, sasayaw din siya. Pag magpatugtog ng mga budots, mga sasayaw agad yan siya, ma'am, tapos kakanta-kanta siya. Bibo po yung anak ko, ma'am. Minsan po, kumakanta na po siya, hindi talaga tulad dati. Kasi may binilhan ko kasi siya ng microphone na maliit. Yung speaker na maliit, yan, nagaya niya sa papa niya kasi papa niya pala kanta po. Sa pinakahuling check-up ni Baby Stephanie, ito ang naobserbahan. Ngayon, yung problem niya, yung hindi siya nakakatayo, hindi siya masyadong nakakaupo. Sa tingin ko, it's dahil dun sa sa bigat ng bukol, hindi kaya ng muscles ng leg tsaka ng back niya na isupport yung bigat. Kita ko mismo ang maselang kondisyon ni Baby Stephanie. Pero naniniwala rin ako na walang imposible sa Diyos, pati sa mga nananalig at nagsusumikap mapagaling. Kaya naman, sinamahan na natin mismo si Baby Stephanie sa kanyang journey to wellness. Yung ginawa sa kanya is sclerotherapy. Ang ginagawa doon, tumutusok doon sa parang bawat bahay, hinihigop, tinatanggal yung naipon na fluids, tapos papalitan ng gamot. Sa buong mundo,
Isa lamang sa kada 8,000 ipinagbubuntis ang nakikitaan ng cystic hygroma. Yung mga matagumpay na isinisilang, mas konti pa. Nasa 1 in 12,000 na lamang. Kaya naman, may tuturing din na napakaswerte ni Stephanie. Hindi man nagtatapos sa kanyang pagsilang ang pagsubok, patuloy tayong mananalangin na makayanan niya ito sa tulong ng mga nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Babay na ito, babay. Hello. Ito po, kayo na patutong sir. Salamat po, Sir Fitol po, sa tulong po na binigay niyo para sa anak po namin. God bless po, Sir. Sana po marami po kayong matulungan ng mga tao na nangangailangan po. God bless po. Salamat po kay Sir Rapidol po na ma-opera na bulking financial po. Thank you po, Sir Rapidol. Ang inyo pong lingkod mismo ay patuloy na umaasa at magdarasal na malalampasan din ni Baby Stephanie ang kalbaryong dulot ng kanyang kakaibang karamdaman. Ang kasong ito ay personal ko pong tututukan hanggang sa kanyang paggaling. Sa ating pagbabalik, ang super tatay sa Nueva Ecija na isinilang at tumanda ng walang mga kamay at iisa lang ang kanyang paa. Pero sigurado ako mabibilib kayo sa mga kaya niyang gawin sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Tulad ni Baby Stephanie, isang birth defect din ang tumama kay Tatay Joe. Ngunit hindi ito naging hadlang sa pagtupad niya sa kanyang mga responsibilidad bilang padre de pamilya. Masipag, masayahin, at bibong-bibo rin. Ganyan si Joe Villaruz, 51 years old, tubong Bungabon, Nueva Ecija. Sa unang tingin, siyempre, yung pisikal agad ang mapapansin sa kanya. Walang mga kamay. At sa halip ng mga braso, mistulang palikpik ang nakakabit sa magkabilang balikat. Normal naman ang isa niyang binti. Pero ang isa pa, paa na lamang na parang kinapos sa pagtubo. Kinukwento po naman nung nanay ko nga na sa tuwing everyday daw po, halos everyday or every other day, pumupunta daw po siya ng bayan para makita lang niya yung manikin. Kapag hindi daw po niya nakita, parang hindi kompleto yung araw niya. Sa kabila ng kanyang kondisyon, marami raw kayang gawin si Tatay Joe. Yung una-una po, yung kumakain po ako, nakakutsara po ako sa paa. Tapos nagluluto din po ako. Tapos naglalakad ako, naglalagari, nagmamartilyo. Yun po yung nagsusulat. At kahit mayroon siyang kakulangan, siya pa rin ang bumuo sa buhay ng kanyang kinakasama. Inamin na naman niya po kaagad na ganun yung katayuan niya. Hindi niya po tinago. Inamin na niya kaagad para alam ko, ganun ba? Sabi kong ganun sa kanya. Hanggang sa nung magkita kami, syempre, nung una, medyo na-shock din naman po ako ng konti. Totoo pala na ganun yung itsura niya, ganun. Na wala po siyang 2 kamay, 1 paa. Pero ano naman po, nung ilang araw na po kaming nag-meet hanggang sa nade-develop na po ako sa kanya. Na-develop naman na po ako sa kanya, tsaka mabait naman po siya. Hindi naman po siya bastos, ganun. Hindi. Kahit po may 2 akong anak, ginagalang pa rin naman po niya ako. Isa rin daw siyang modelo para sa 2 anak. Tahimik ko lang kasi siyang inoobserbahan bilang kapitbahay, pero lingid doon, ako, hinahangaan ko siya dahil in spite nung kanyang kapansanan, naghahanap buhay siya ng patas. Hindi naging hadlang yung kanyang disabilities para maghanap buhay, buhayin yung pamilya. Pero ano nga ba itong kondisyon na tumama kay Tatay Joe? Ayon sa mga doktor, ito raw ay pocomilya. Isang pambihirang congenital condition kung saan hindi nabubuo ng maayos ang mga bias. Ang meron si Kuya Joe ay ang tinatawag natin na phocomelia. No? So ang phocomelia ay isang congenital disorder na kung saan nagkakaroon ng abnormal or incomplete na development ng kanyang extremities, so yung kamay at paa.
No? Ito ay pwedeng nakukuha sa mga gamot na ininom nung nagbubuntis, or kung hindi man, pwede din ito namamana, no? Genetic. So, or pwede ding idiopathic, or yung bigla na lang nagkakaroon. Ngunit kahit may mga bahagi ng katawan na wala si Tatay Joe, kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga taong kumpleto mga kamay at paa. Nagtitinda siya ng mga gulay at prutas. Eksperto pa siya dyan. Libre ng babalat! Pinya! Nagtitinda-tinda po ako. Pag season po ng, katulad po ngayon, season ng pinya, pinya po ang aking paninda. Niro-rolling ko po sa barabarangay na nakamotor po ako. Yung misis ko naman po, siya po naman yung tiga-balat. Alis po kami rito sa bahay namin ng mga 7 or mga 8. Uuwi na po kami nun, mga hapon na, lubog na yung araw. Uuwi na po kami nun. Maghapon po kami naglilibot. Pagka, kung ano po, panahon ng rambutan, ganun naman po. Ako lang po naman ang mag-isa sa rambutan. Kumbaga, ang kasabay po ng rambutan, yung dalanghita. Isa rin siyang certified tigasin, tigalinis, tigaluto, at kung ano-ano pa. Po yung may naglalaba rin po ako. Dagan naman pa ako yung damit. Tapos ito naman yung pabrush, binabrush ko pong ganyan. Lahat po ng mga bagay na nagagawa ko. Kaya lang po medyo mabagal nga lang po ang proseso. Hindi po siya kasimbilis ng kompletong kamay. Isa lang daw talaga ang pangarap ni Tatay Joe, ang maging buo at kumpleto ang buhay ng kanyang pamilya. Tatlo na po yung high school ko, tapos yung bunso ko, yung 7 years old, elementary. Kaya yun po, pilit ko pong sinisikap na makapaghanap buhay para may pang-suporta po ako sa kanilang pag-aaral dahil gusto ko po na sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko po na matulad sila sa akin na ako hanggang sa pangarap lang hindi ko natapos. Kaya gusto ko po sa kanila, hanggat kaya ko silang pag-aralin, hanggat ako'y kaya kong maghanap buhay ako para sila po ay mapag-aral ko at marating nila yung mga gusto nilang pangarap. Walang ibang hangad si Tatay Joe ngayon, kundi ang may taguyod ng maayos ang kanyang pamilya. Kaya naman, tutuparin natin ang kanyang pangarap sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Tindero, karpintero, tricycle driver, at iba pa. Mantakin nyo, ilan lang yan sa mga kayang gawin ni Tatay Joe. Kahit wala siyang mga kamay at isa lang ang kanyang paa, partida pa. At dahil sa pagpupursige ni Tatay Joe sa buhay, naantig ang inyong lingkod sa kanyang kwento. Kaya naman, hindi po tayo nag-atubili na tumulong sa kanya. Sa bawat araw, ganito ang madalas na gawain ni Tatay Joe. At dahil bibong-bibo rin si Tatay Joe, napasok na rin niya ang vlogging. Tapos nung nag-start po kami, nagtataka kami, nagugulat po kami at marami ng mga nagko-comment. Lumalaki na po yung mga followers. Ipinapakita ko po sa madlang people, sa mga tao na kahit ganito po ako, ipinapakita ko na may kakayanan po ako. Kumbaga, hindi po naging hadlang yung aking kapansanan sa lahat po ng mga bagay na gusto ko pong gawin. Kahit anong araw na kinakaya ng kanyang lakas, abay, kinakarera niya. Ang karamihan po na nagiging comment na naririnig ko para lalo lumakas po ang loob ko. Sabi nila, ang galing ko daw. Sige, Kuya Joe, ituloy mo lang ang labang kahit ganyan ka. Ipagpatuloy mo lang. Sabi nila, malayo ang mararating mo. Yan na, ipinapakita mo yung mga kakayanan mo. Ayan, si Kuya Joe, natutuwa kami. Yan na, ganyan yung katayuan mo. Hindi hadlang ang iyong kapansanan. Yung po sinasabi nila. Natutuwa daw. May comment pa na, natutuwa kami. Kanila, kahit ganyan ka, lumalabang ka ng patas. Hindi ka nang lalamang ng iyong kapwa. Yun po ang sabi na kaya yun po, pinagpapatuloy ko po yung lumalakas po yung loob ko na ganun. Basta ako po pinapakita ko yung aking mga kakayanan lahat. Ang gusto ko po ay maging inspirasyon sa inyong lahat. Approve naman kaya ang kanyang mga anak. Pag mumotor naman po, ma'am, ginagamit ko lang po yung pagmumotor ko pag ako'y nagtitinda. Hindi naman po ako totally namamasada. Nagmumotor po ako, nagro-rolling lang sa mga barabarangay. Sabi po nung aking mga anak naman, natutuwa naman po sila at pag nakikita nila kung gano'n na naghahanap buhay, tumutulong na po sila sa akin. Kumbaga, ba't ako nagpapakahirap? Wala naman po. Kumbaga, natutuwa po sila dahil kahit papano,
sa ganun sa pagtitinda-tinda ko, nairaraos ko po yung pang-araw-araw namin na pangailangan. Una-una po yung pambaon nila pag sila nag-aaral. Ngunit kung minsan, hindi rin naiwasan ang mga pagsubok. Nung una-una po ako, ma'am, yung mga basher na, ay, ginagawa mo lang yan, nagpapaawa ka lang para makita sa social media dahil putol-putol ka, ganun po. Hindi ko po, nung una po, masakit ang loob ko. Siyempre po masakit din kasi yung taong mahal ko, taong minahal ko hindi po tanggap na magulang ko, ganun. Siyempre po masakit din sa akin kung paano ko po siya ilalapit sa mga magulang ko para magbago yung pakikitungo nila sa asawa ko. Hanggang sa po pinakikita po namin na kaya namin mabuhay nang hindi po kami hihingi sa kanila, ganun. Sino ang mag-aakala na ang katawang hindi kalakihan at may mga kulang pa na parte, may taglay palang napakatinding lakas. Gusto ko pong ipakita sa kanila na ako po kahit may kapansanan, nagsisikap, pinapakita ko po na may kakayanan din po ako. Ang pokomilya ay isang birth defect na wala na talagang lunas. Nasa pasyente na lang kung paano sila mabubuhay sa kabila ng kapansanang dulot nito. Si Tatay Joe, piniling maging masaya at matatag sa kabila ng kanyang kalagayan. Ito, sa totoo lang, wala pa siyang lunas talaga. So yung mga paglilihi naman ay common na paniniwala ng ating mga kababayan na mga Pinoy, no? Pero kasi wala pa naman scientific basis yung mga ganon. Kung cause naman ang hinahanap natin, kung ano yung mga merong pruweba na, yun yung iniinom. May mga na-inventong gamot noong mga 1950s to 1960s, yun yung thalidomide. So ang ginagawa ng thalidomide, pinapainom siya sa mga buntis. No? Nakakatulong sa mga morning sickness, sa pagsusuka. Yung gamot na yun, na-discontinue na yun sa mga buntis kasi nagkukos nga siya ng permanent disability dun sa mga baby. So sa ngayon, yun pa lang yung mga may scientific basis. No? Yung mga iba, yung mga pinaglihi sa manikin, baka hindi pa napag-aaralan. Kaya naman, ako na ang mas magpapasaya at magpapatatag sa kanilang pamumuhay sa pamagitan ng aming simpleng tulong. Maraming salamat po, Senator, sa binigay niyo po sa amin na dagdag kita sa aming pagsisimula, sa binigay niyo po sa amin na pagsisimulan po namin na negosyo sa pagbebenta ng bigas. Ito po ay malaking katulungan para po sa aking pamilya. Ito po ay makakadagdag na kita para po masuportahan ko ang aking mga anak at mapagpatuloy ko po sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po, Senator. Walang mapagsidlan ng saya ang ating wonder tatay, lalo na ang kanyang pamilya, na ang turing kay Tatay Joe ay bigkis na tunay na nagpapakapit sa kanilang samahan. Proud daw kay Papa kasi lahat ginawa niya para sa aming magkakapatid. Para may pangkinabukasan po kami magkakapatid. Kahit nahirapan na po siya, tinutuloy pa rin po niya para sa amin magkakapatid. I love you, Papa. Father's Day. Papaharapan po ako dahil mayubot ang ama po namin. Kahit wala na po yung totoo po namin sa magulang. Happy Father's Day, Papa. Mahal na mahal ka namin. Happy Father's Day, Papa. Mahal na mahal ka po namin. Patunay na ang pagiging mabuting ama wala sa makisig at matipunong katawan, kundi nasa diskarte at tatag ng kalooban. Ika nga sa kasabihan, ang mga ama ay haligi ng tahanan. Sila ang salamin ng katatagan ng pamilya at ang kalasag na proteksyon ng kanilang mag-anak. Dasal po natin sa lahat ng mga tatay, daddy, papa o itay ang manatili kayong may lakas at mga abilidad para sa inyong mga asawa at anak. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.